Isang binatang lalaki ang nakahandusay sa marmol na sahig. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa kakulangan ng hangin at ang kanyang pulso ay hindi na tumitibok. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa marangyang banyo ng palasyo. Desperadong sinubukan ng mga mediko ang CPR, ngunit bawat segundo ay tila isang kawalan. Sa isang sulok, isang babaeng may hawak na gamit, panlinis ang mahinahong nagsalita. Kaya ko siyang iligtas. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Isang babaeng asyano na nakasuot ng simpleng uniforme ng tagalinis, ang sumunod niyang sinabi ay gumulat sa lahat ng naroroon. Maghanda kayo ng tubig na may yelo. 3 segundo lang ang kailangan ko. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nagsalita ng ganito ang isang hamak na tagalinis? At posible bang magkaroon ng himala? Kung interesado ka sa kamanghamanghang kuwentong ito, pindutin muna ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga di-kapani-paniwalang kwento na nakatago sa mga taong mukhang ordinaryo. I-on mo na rin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga kuwentong puno ng inspirasyon at di inaasahang pagbabago. Ngayon, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. 5:30 ng umaga. Ang malawak na palasyo ng hari ay balot pa rin sa katahimikan. Sa pasilyong napapalamutian ng ginto, isang babae ang mag-isang nagmamap. Siya si Isabela Santos, 25 taong gulang. Isang taon na siyang nagtatrabaho bilang tagalinis sa kaharian ng Alsafa. Hay! Kasabay ng malalim na buntong hininga, pansamantalang itinuwid ni Isabela ang kanyang likod. Habang tinitingnan ang walang katapusang pasilyo ng marmol, bigla siyang nakaramdam ng matinding pangungulila sa kanyang bayan. Ano na kaya ang ginagawa ni na itay at inay? Namimiss niya ang maalagang haplos ng kanyang ama na may maliit na klinika ng tradisyonal na panggagamot sa kanilang probinsya. Bata pa lang si Isabela, sinanay na siya ng kanyang ama sa sining ng hilot at paggamit ng mga halamang gamot. Ipinamana sa kanya ang kaalaman ng kanilang mga ninuno. Nagtapos siya bilang summa cum laude sa kursong biology sa pinakamahusay na unibersidad sa Pilipinas, ngunit malupit ang katotohanan. Dahil sa kahirapan, ni sa panaginip ay hindi niya kayang magtayo ng sariling klinika. Sa huli, napilitan siyang manggibang bansa, manggagamot. Ang sarap sanang balikan ng panahong iyon, malungkot na bulong ni Isabela habang muling dinampot ang basahan. Maraming beses na niyang naramdaman na napakababa ng kanyang kalagayan bilang isang tagalinis sa marangyang palasyo. Ngunit nanatili siyang matatag. Umaasa siyang balang araw, makakabalik siya sa pagiging isang tunay na manggagamot. 7:00 ng umaga, nagsimula nang magkaroon ng buhay ang palasyo. Isa-isang nagsidatingan ang mga empleyado at sinimulan ang kani-kanilang gawain. Si Isabela ay nagsimula na rin sa masusing paglilinis. Ang mga silid ng maharlikang pamilya ay kailangang bigyan ng espesyal na atensyon. Isabela Santos! Naglalakbay na naman ba ang isip mo? Isang magaspang na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Si Samir, ang tagapamahala ng palasyo. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40, siya ang namamahala sa mga empleyado at mas mahigpit siya sa mga dayuhan. Pasensya na po. Tatapusin ko na po agad, sagot ni Isabela habang nakayuko. Tiningnan siya ni Samir mula ulo hanggang paa na may pagkadismaya. Dapat kang magpasalamat na ang isang dayuhang tulad mo ay nakapagtrabaho sa sagradong palasyong ito. Imbes na mag-isip ng kung ano-ano, magtrabaho ka ng mas mabuti. Opo, naiintindihan ko po. Nang makaalis si Samir, sakalang nakahinga ng maluwag si Isabela. Ang mga ganitong pangyayari araw-araw ay nagpapabigat sa kanyang kalooban, ngunit kailangan niyang magtiis. Para sa kanyang pamilya sa Pilipinas, hindi niya maaaring sukuan ang trabahong ito. Buong umaga, tahimik na nagpatuloy sa paglilinis si Isabela. Ang mga silid tulugan ng maharlika, sala, at aklatan lahat ng mararangya
at malalawak na espasyo ay maingat niyang nilinis. Minsan, napapansin niya ang mga aklat tungkol sa tradisyonal na medisina ng Arabo na nakasabit sa dingding. Pagsasama ng medisina ng silangan at kanluran. Mukhang interesante, ngunit saglit lang ang pag-iisip na iyon at bumabalik siya sa realidad. Sa kanyang kasalukuyang estado, wala siyang panahon para sa mga ganoong interes. Ang tanging magagawa niya ay gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Pagsapit ng tanghalian, sumabay si Isabela sa iba pang mga empleyado sa isang maliit na kantina para sa simpleng pagkain. Karamihan ay mga lokal na Arabo na tila iniiwasan siyang makasama. Bukod sa hadlang sa wika, hindi maganda ang tingin nila sa mga dayuhan. Tingnan mo, yung Pilipinang yon, laging mag-isa, nakapagtataka nga kung paano siya nakapasok dito. Maging ang mga kababayan natin ay nahihirapang makakuha ng trabaho rito. Baka may malakas na koneksyon. Naririnig ni Isabela ang bulungan ng kanyang mga kasamahan, ngunit nagkunwari siyang walang naririnig. Masyadong komplikadong ipaliwanag at hindi niya naisip na kailangan pang ituwid ang kanilang maling akala. Sapat na sigurong gawin ko lang ng maayos ang trabaho ko, naisip niya. Sa hapon, kailangan niyang linisin ang mga lugar na madalas gamitin ng mga maharlika. Ang mga silid ng mga prinsipe sa ikalawang palapag ay nangangailangan ng masusing pag-aalaga. Dala ang kanyang mga gamit. Umakyat si Isabela sa hagdanan. Mula sa dulo ng pasilyo, nakarinig siya ng mga nag-uusap. Tila mga miyembro ng maharlikang pamilya ang nag-uusap. Maingaw siyang naglakad upang hindi makalikha ng ingay. Hindi niya dapat maistorbo ang mga maharlika. Ngunit sa pagliko niya sa isang kanto, isang binatang lalaki ang lumitaw, nakasuot ng puting tradisyonal na kasuotan. Siya, si Prinsipe Faisal, isa sa mga prinsipe ng kaharian. Sa edad na 28, mayroon siyang magandang itsura at matipunong pangangatawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan. Napansin ni Prinsipe Faisal si Isabela na naglilinis sa pasilyo at kumunot ang kanyang noo na para bang nakakita ng isang bagay na kasuklam-suklam. Ano kaya ang mangyayari bukas? Ano ang magiging ugnayan ni na Isabela at Prinsipe Faisal? Ang tingin ni Prinsipe Faisal ay nanatili kay Isabela. Malinaw na pagkadismaya ang mababakas sa kanyang mukha, na para bang may nakita siyang hindi nababagay sa kanyang teritoryo. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ng prinsipe ay may malamig na awtoridad. Mabilis na yumuko si Isabela at sumagot. Naglilinis po. Kamahalan. Naglilinis? Tumingin si Prinsipe Faisal na may kasamang pang-iinis. Sinuri niya ang itsura ni Isabela mula ulo hanggang paa. Ang kupas na uniforme, ang magaspang na mga kamay, ang simpleng mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Isang dayuhang tulad mo ang naglilinis ng sagradong lugar ng aming palasyo? Magagawa mo kaya ito ng maayos? Nasakta ng puso ni Isabela sa sinabi ng prinsipe, ngunit wala siyang magawa kundi magtiis. Hindi niya maaaring mawala ang trabahong ito. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya, kamahalan. Lahat ng makakaya? Sarkastikong sabi ni Faisal. Ito na ba ang pinakamahusay na kaya mong gawin? Tingnan mo ang sahig na ito. May mantsa pa rin. Sa katunayan, ang mantsa ay matagal nang naroon. Isang natural na marka sa marmol na hindi na matanggal kahit anong kuskos. Ngunit walang pakialam ang prinsipe. Naghahanap lang siya ng dahilan para hiyain si Isabela. Patawad po. Lilinisin ko po ulit. Lumuhod si Isabela at muling kinuskos ang sahig. Tila nasiyahan si Prinsipe Faisal at tumango. Mukhang nakakaramdam siya ng kasiyahan sa pagpapasuko sa iba gamit ang kanyang kapangyarihan. Ganyan nga. Dapat kang magpasalamat na pinayagan kang magtrabaho rito. Maging ang mga kababayan namin ay nahihirapang makapasok dito. Patuloy ng prinsipe na tila babiyaya ng palasyo ang pagkakaroon niya ng trabaho. Lalo na ang isang babaeng Pilipinang tulad mo. Sa tingin mo ba, anong kayang gawin ng mga babae sa bansa ninyo? Dito,
Mga lalaki ang gumagawa ng lahat ng mahahalagang bagay. Ikaw, maglinis ka na lang. Sandaling natigilan ang kamay ni Isabela. Sobrang nakakainsulto ang mga salita ng prinsipe. Ngunit agad niyang iginalaw muli ang basahan. Kailangan niyang magtimpi. Hindi niya maaaring ipakita ang kanyang galit. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Faisal na may pang-aasar. Na tila napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Wala po kamahalan. Mabuti. Dapat alam mo ang lugar mo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang iba pang mga opisyal ng palasyo mula sa dulo ng pasilyo. Mga kasama ni Faisal at ilang mataas na opisyal. Nang lumapit sila, lalong naging mayabang ang kilos ni Faisal. Tingnan ninyo, mga Ginoo, ang ating dayuhang tagalinis. Hindi pa siya sanay sa ating mga pamamaraan, kaya tinuturuan ko siya. Nagtawanan ang mga kasama niya. Ang kanilang tingin kay Isabela ay puno rin ng paghamak. Kamahalan, tila nagiging masyadong mayabang na ang mga dayuhang empleyado ngayon, sabi ng isang kasama. Tama ka. Tila nakakalimutan na nila kung sino sila, dagdag ng isa pa. Tumango si Faisal bilang pagsang-ayon. Tama. Minsan, kailangan silang bigyan ng leksyon para malaman nila ang kanilang lugar. Habang nagaganap ang usapang ito, patuloy na nagkuskos ng sahig si Isabela. Pakiramdam niya ay hindi siya umiiral doon. Ang pagtrato sa kanya na parang isang bagay at hindi isang tao ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Kamahalan, hindi po ba may pagpupulong kayo mamayang gabi kasama ang mga doktor mula sa Britanya? Tanong ng isang opisyal habang tinitingnan ang schedule. Ah, oo. Ang pakikipagkita kay Dr. Blackwell. Pag-uusapan namin ang tungkol sa pinakabagong medisina ng kanluran, sabi ni Faisal na may interes. Ang medisina ng kanluran, ang tunay na medisina, siyentipiko at sistematiko. Ang tradisyonal na medisina natin ay hindi masama, pero hindi pa rin ito matatalo ang medisina ng kanluran. Tama po kayo, kamahalan. Narinig ko po na si Dr. Blackwell ang pinakatanyag na cardiologist sa London. Inaasahan ko iyon. Marami akong matututunan sa kanya. Habang naririnig ito, komplikado ang naramdaman ni Isabela. Bilang isang taong nag-aral ng tradisyonal na panggagamot, marami siyang masasabi tungkol sa pagsasama-sama ng medisina ng silangan at kanluran. Ngunit sa kanyang posisyon, hindi siya maaaring makisali. Ngunit, kamahalan, maingat na nagsalita ang isang kasama. Ano po ang masasabi ninyo sa medisina ng silangan? Tulad ng tradisyonal na medisina ng Tsina o Pilipinas. Ngumisi si Faisal. Iyon ay malapit na sa pamahiin. Nakakagaling ba talaga ang sakit sa pagtusok lang ng karayom? Walang siyentipikong basehan. Ang paggamot ng tao gamit iyon ay isang mapanganib na ideya. Muling natigilan ang kamay ni Isabela. Sa pagkakataong ito, mas mahirap nang magtimpi. Ang marinig na tinatawag na pamahiin, ang disiplinang inilaan niya sa buong buhay niya ay nagpaalab sa kanyang galit, lalo na ang panggagamot ng mga Pilipino. Ano ba ang alam nila para tawagin itong medisina? Matalinong desisyon na tanggapin natin ang medisina ng kanluran. Nagpalakpakan ang mga kasama niya bilang pagsang-ayon. Mahigpit na ikinuyom ni Isabela ang kanyang kamao. Gusto niyang sumagot, ngunit hindi niya magawa. Halina't umalis na tayo. Hindi natin kailangang mag-aksaya ng oras dito, sabi ni Faisal habang tumatayo. Bago umalis, muli niyang tiningnan si Isabela. Siguraduhin mong maglilinis ka ng maayos. Babalikan kita para tingnan yan. Opo, kamahalan. Mahina at nanginginig ang boses ni Isabela. Nang makaalis si Faisal at ang kanyang mga kasama, sakalang nakahinga ng malalim si Isabela. Mag-isa sa pasilyo, sandali niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Isang malalim na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Tinawag na pamahiin ang kanyang kaalaman. Ang mahalagang kaalaman na pinag-aralan niya sa loob ng maraming taon ay basta na lang binaliwala. Balang araw, ipapakita ko sa kanila. Mahinang bulong ni Isabela.
Ngunit darating kaya ang araw na iyon, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, tila imposible. Gabi na. Matapos ang simpleng hapunan kasama ang iba pang empleyado, bumalik si Isabela sa kanyang maliit na kwarto. Habang nakaupo mag-isa, lalo niyang naramdaman ang kalungkutan. Ngunit ng gabing iyon, isang kaguluhan ang nagsimulang marinig mula sa kung saang bahagi ng palasyo. Ano kaya ang nangyayari? Bandang 10:00 ng gabi, bigla na lang may mga sigawang umalingaw-ngaw sa palasyo. Napabalikwas ng bangon si Isabela. Sa labas ng pasilyo, narinig niya ang mga nagtatakbuhang yapak at mga nagmamadaling sigaw. Tawagin ang mga doktor! Bilis! Nabuwal ang prinsipe. Nasaan si Dr. Blackwell? Kumabog ng malakas ang dibdib ni Isabela. Nabuwal ang prinsipe? Hindi kaya si Prinsipe Faisal ang tinutukoy nila? Pag-aalala at kuryosidad ang sabay niyang naramdaman. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas sa pasilyo. Ang buong palasyo ay nagkakagulo. Ang mga guwardya at opisyal ay nagmamadaling umaakyat sa ikalawang palapag at patuloy ang pagtawag sa mga mediko. Sumunod si Isabela sa kanila paakyat. Isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan sa harap ng personal na banyo ni Prinsipe Faisal. Si Samir, ang tagapamahala, ay nagmamadaling nagbibigay ng utos, walang papasok hanggat hindi dumarating ang mga doktor. Ang kaligtasan ng prinsipe ang pinakamahalaga. Mula sa loob ng banyo, sumisigaw ang isang kasama ng prinsipe. Kamahalan! Gumising po kayo! Kamahalan! Pinanood ni Isabela ang lahat mula sa malayo. Kinakabahan siya. Kahit pa ininsulto siya nito kaninang umaga, nakakalungkot pa rin na may buhay na nasa panganib. Pagkalipas ng 10 minuto, isang lalaki ang dumating na humihingal, si Dr. Arthur Blackwell. Nasa unang bahagi ng kanyang 50, siya ang tanyag na cardiologist mula sa London. Ilang araw na siyang nanunuluyan sa palasyo sa imbitasyon ng maharlikang pamilya at nagkataong nangyari ito. Anong sitwasyon? Nagmamadaling tanong ng doktor. Ipinaliwanag ni Samir ang nangyari. Bigla na lang pong nawalan ng malay ang kamahalan pagkatapos maligo. Wala po siyang malay at napakahina ng kanyang pulso. Malamang, atake sa puso ito. Kailangan nating simulan agad ang emergency procedure, sabi ni Dr. Blackwell at pumasok sa banyo. Ang iba ay naghintay sa labas. Maya-maya, narinig ang nagmamadaling boses ng doktor. Grabe ito, sisimulan ko ang CPR. May magdala ng defibrillator. Ang palasyo ay kumpleto sa modernong kagamitang medikal. Agad na dinala ang defibrillator at iba pang emergency equipment. Desperadong sinikap ni Dr. Blackwell na iligtas si Prinsipe Faisal. 1, 2, 3. Ngunit walang reaksyon ang prinsipe. Defibrillator ready! Charge! Clear! Isang electric shock ang ibinigay, ngunit hindi pa rin tumibok ang puso ng prinsipe. Isa pa! Sinubukan nila sa pangalawa, pangatlong beses. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Patuloy na lumipas ang oras at butil-butil na pawis ang tumulo sa noo ni Dr. Blackwell. Ang mga mukha ng mga naghihintay sa labas ay unti-unting dumilim. Nag-aalalang nagkatinginan ang mga opisyal ng palasyo. Doktor, kumusta po? Maingat na tanong ni Samir. Ang sagot ng doktor ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napakalala. Masyado nang matagal na tumigil ang kanyang puso. Patuloy naming susubukan. Pero may pag-amin sa boses ng doktor. Mahigit 15 minuto na silang nagsasagawa ng CPR, ngunit wala pa ring reaksyon ng prinsipe. Hindi maaari. Ituloy ninyo. Pakiusap ng isang opisyal. Oo naman. Hindi kami susuko. Ngunit wala ng pag-asa sa mukha ni Dr. Blackwell. Sa medikal na pananaw, halos wala ng tsansang mabuhay. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang CPR. Pinanood ni Isabela ang lahat mula sa malayo. Sumisikip ang kanyang dibdib. Sa ekspresyon pa lang ng mga mediko, alam na niyang gaano kalala ang sitwasyon, atake sa puso. Sa mga ganitong kaso,
Biglang pumasok sa isip ni Isabela ang mga natutunan niya sa tradisyonal na panggagamot. May mga sitwasyon na sinusukuan na ng medisina ng kanluran, ngunit may ibang paraan ang medisina ng silangan, lalo na sa kaso ng biglaang paghinto ng puso kung mapapasigla ang ilang partikular na ugat, ngunit umiling si Isabela. Sa kanyang posisyon, hindi siya maaaring magbigay ng anumang opinyon. At kahit magbigay siya, sino ang makikinig? Hindi ba't sila rin ang tumawag na pamahiin sa kanyang kaalaman? Kaninang umaga, 20 minuto na ang lumipas. Bumagal ang kilos ni Dr. Blackwell. Pisikal na siyang napapagod. Doktor. Maingat na sabi ni Samir. Sandali pa. Susubukan ko pa ng kaunti. Ngunit wala ng kumpiyansa sa boses ng doktor. Ginawa na niya ang lahat bilang isang mediko, ngunit nanatiling walang reaksyon ang prinsipe. Hindi na masukat ang blood pressure. Ulat ng isang nurse. Wala na ring pulso. Dagdag ng isa pa, ang kapaligiran ay lalong napuno ng kawalan ng pag-asa. May buhay na nasa panganib, at kung may paraan siyang makatulong, hindi na mahalaga ang kanyang posisyon. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong. Tiningnan siya ng mga tao, ngunit hindi niya pinansin. Lumapit siya sa pintuan ng banyo. Patuloy pa rin sa CPR si Dr. Blackwell, ngunit bakas na ang pagkatalo sa kanyang mga kilos. 25 minuto na ang lumipas. Sa medikal na pananaw, ito na ang punto kung saan imposible nang mabuhay. Doktor, siguro, maingat na sabi ng nurse na nangangahulugang wala nang silbi ang kanilang ginagawa. Alam iyon ni Dr. Blackwell, at sa sandaling iyon, ako po, mahinang sabi ni Isabela. Napabaling sa kanya ang tingin ng lahat. Ang tagalinis na ininsulto ng prinsipe kanina, ano ang sasabihin niya ngayon? Kaya ko siyang iligtas. Nanginginig ang boses ni Isabela. Ano? Tanong ni Samir na may di makapaniwalang ekspresyon. Maghanda kayo ng tubig na may yelo. 3 segundo lang ang kailangan ko. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng banyo, tiningnan siya ni Dr. Blackwell. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng ordinaryong tagalinis na ito. Posible pa kaya ang isang himala? Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa banyo. Itinigil ni Dr. Blackwell ang CPR at tinitigan si Isabela. Ganoon din ang lahat. Walang sinuman ang nakaintindi kung ano ang sinasabi ng isang tagalinis sa ganitong sitwasyon. Anong sinabi mo? Tanong ni Samir. Na may halong pagtataka. Sabi ko po, kaya kong iligtas ang kamahalan. Ihanda niyo lang po ang tubig na may yelo. Nanginginig pa rin ang boses ni Isabela, ngunit malinaw ang kumpiyansa rito. Nababaliw na ba ang babaeng ito? Anong pinagsasabi niya? Sigaw ng isang opisyal. Kahit ang sikat na doktor mula London ay sumuko na, tapos isang hamak na tagalinis? Paalisin niyan dito. Dagdag ng isa pa. Naging magulo ang sitwasyon sa labas ng banyo. Lumapit si Dr. Blackwell kay Isabela. Bakas sa kanyang mukha ang pagod at kawalan ng pag-asa. Paumanhin, pero wala tayong oras para sa biruan. Napakalala ng kondisyon ng prinsipe. Hindi po ito biro. Matigas na sagot ni Isabela. Talaga pong makakatulong ako. Ngunit wala na po tayong gaanong oras. Makakatulong? Paano? Ngumisi si Dr. Blackwell. Ano ba ang alam mo para sabihin yan? Nag-aral ka ba ng medisina? May lisensya ka ba? Nag-alinlangan si Isabela. Ito na ba ang pagkakataon para sabihin ang katotohanan? Ngunit sa sitwasyong ito, sino ang maniniwala? Nag-aral po ako ng panggagamot. Panggagamot? Anong klaseng panggagamot? Tradisyonal na panggagamot po. Hilot. Sa sandaling iyon, nagtawanan ang lahat ng nasa paligid. Hilot? Gagamutin mo ang kamahalan gamit ang pamahiin na yan? Baliw ka nga. Paalisin yan dito ngayon din. Sinubukang hawakan ni Samir ang braso ni Isabela. Nagbibiro ka ba? Sa sitwasyong maaaring mamatay ang kamahalan, ngunit hindi umatras si Isabela. Sa halip, humakbang pa siya pasulong.
Pakiusap, pakinggan niyo po ako. Hindi pa tuluyang tumigil ang puso ng kamahalan. Pansamantala lang pong huminto ang function nito. Kung mapapasigla ang ilang partikular na ugat, muli itong titibok. Umiling si Dr. Blackwell. Kalokohan. 25 minuto na ang lumipas. Malapit na siyang ma-brain dead. Hindi pa po huli. Ngunit kailangan na po nating simulan ngayon din. Ang pakiusap ni Isabela ay bakas sa kanyang boses. Ngunit nanatiling malamig ang reaksyon ng mga tao. Nababaliw na talaga ang babaeng ito. Ginagawa niyang eksperimento ang kamahalan, tawagin ang mga guwardya at paalisin siya. At noon, mahinang nagsalita si Dr. Blackwell. Baka may alam talaga siya? Lahat ay napatingin sa doktor. Doktor, hindi niyo naman siguro pinaniniwalaan ang babaeng ito, di ba? Naguguluhang tanong ni Samir. Hindi naman, pero totoo rin na wala na tayong magagawa pa sa medikal na paraan. Tila nag-iisip ng malalim si Dr. Blackwell. Bilang isang doktor, alam niya ang limitasyon ng medisina ng kanluran. Pero iniisip niyo pong pamahiin ang tradisyonal na panggagamot, hindi po ba? Putol ni Isabela sa iniisip ng doktor. Noon, iniisip ko rin na ang medisina lang ng kanluran ang tunay na medisina. Ngunit natutunan ko na maaaring magtulungan ang silangan at kanluran. Saan mo yan natutunan? Tanong ng doktor, na tila nagka-interes. Ang iba ay nanatiling may pagdududa. Sa Pilipinas po. Sa universidad, maingat na sagot ni Isabela. Hindi pa niya maaaring sabihin ang lahat, kahit pa masyadong mapanganib ito. Paano kung magkamali? Ano pa po ba ang maaaring lumala? Sa sagot ni Isabela, natahimik si Dr. Blackwell. Totoo ngang wala nang pag-asa sa medikal na pananaw. Wala na pong oras. Bawat segundo ay mahalaga, nagmamadaling sabi ni Isabela. Kung pagsasamahin ang pagpapasigla sa mga ugat at shock therapy, gamit ang tubig na may yelo, maibabalik ang function ng puso. Ngunit kailangan na itong gawin ngayon. Mahigpit na tumutol si Samir. Hindi maaari. Kung may mangyaring masama sa kamahalan, sino ang mananagot? Ako po ang mananagot. Matigas ang sagot ni Isabela. At paano ka mananagot? Isa ka lang tagalinis. Kung ganoon, hahayaan niyo na lang ba siya? Wala na kayong gagawin? Sa tanong ni Isabela, natahimik ang lahat. Sa totoo lang, wala na ngang ibang pagpipilian. Huminga ng malalim si Dr. Blackwell. Sigurado ka bang kaya mo? Opo. Sigurado po ako. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Isabela. Pero may kondisyon po ako. Kailangan niyong sundin ng eksakto ang gagawin ko. Huwag niyo po akong iistorbohin o pagdudahan habang ginagawa ko ito. Nag-isip ng matagal si Dr. Blackwell. Naglalaban ang kanyang pride bilang doktor at ang misyon na iligtas ang pasyente. Sinabi mong kailangan ng tubig na may yelo? Maingat na tanong ng doktor. Opo. At malinis na tuwalya. Sige, kukunin ko. Inutusan ng doktor ang isang nurse. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin ng may di makapaniwalang ekspresyon. Doktor, sigurado po ba kayo rito? Huling pagtutol ni Samir. Kung may alam kang ibang paraan, sabihin mo. Sa sagot ni Dr. Blackwell, hindi na nakapagsalita si Samir. Inihanda ang tubig na may yelo at tuwalya. Huminga ng malalim si Isabela. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya. Kung mabigo siya, katapusan na. Ngunit kung magtagumpay, sisimulan ko na po. Lumapit si Isabela kay Prinsipe Faisal. Magkakaroon kaya ng himala? Sa sandaling ito, lahat sa palasyo ay pigil hiningang nagmamasid. Lumuhod si Isabela sa harap ni Prinsipe Faisal. Ang mukha nito ay maputla na at nangingitim ang mga labi. Ngunit may ibang nakita si Isabela. May pag-asa pa. Sandali lang po. Dahan-dahang hinawakan ni Isabela
ang leeg at pulso ng prinsipe. Mukha itong kumukuha ng pulso, ngunit sa totoo lang, sinusuri niya ang daloy ng enerhiya sa katawan. Anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Samir. Tinitingnan ko po ang lokasyon ng mga mahahalagang ugat, sagot ni Isabela. Nagka-interes si Dr. Blackwell. Ito ay isang paraan na hindi niya pa nakikita sa medisina ng kanluran. Ang mga daliri ni Isabela ay huminto sa gitnang bahagi ng leeg ng prinsipe. Pagkatapos, ay sa gitna ng dibdib at sa pulso. Dito, dito, at dito, bulong ni Isabela habang tumpak na natutukoy ang mga puntos. Ang kaalaman sa tradisyonal na panggagamot na natutunan niya sa loob ng maraming taon ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan. Sa biglaang paghinto ng puso, kailangan munang ibalik ang sigla ng ugat at isaayos ang daloy patungo sa puso. Huminga ng malalim si Isabela. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Ang tubig na may yelo po. Ibinigay ng nurse ang tubig. Ibinabad ni Isabela ang tuwalya rito. Mula ngayon, huwag niyo po akong iistorbohin. Kapag nasimulan, hindi na ito maaaring itigil. Lahat ay pigil hininga. Una, idinikit ni Isabela ang basang tuwalya sa noo at batok ng prinsipe. Ito ay shock therapy para pasiglahin ang utak. Namangha si Dr. Blackwell. Mayroon ding hypothermia therapy sa medisina ng kanluran. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganitong paraan. Pagkatapos, lumabas ang tunay na galing ni Isabela. Gamit ang kanyang hintuturo at gitnang daliri, mariin niyang pinindot ang bahagi sa ilalim ng ilong ng prinsipe. Isang maliit na ungol ang lumabas sa bibig ni Isabela. Kailangang pindutin ng eksaktong 30 segundo. Nagulat ang lahat sa paraan ng paggamot ni Isabela. Hindi sila makapaniwala na kayang gawin ng isang tagalinis ang ganito kapinong pamamaraan. Pagkatapos ng 30 segundo, inilipat ni Isabela ang kanyang kamay sa dibdib ng prinsipe. Tumpak niyang tinukoy ang isang punto at marahang minasahe ito ng pabilog. Ito ay para ibalik ang enerhiya ng puso, para muling tumibok ang mga kalamnan nito. Sa paliwanag ni Isabela, lalong nag-focus si Dr. Blackwell. Mahirap itong intindihin sa medikal na pananaw, ngunit tila may sistematikong prinsipyo ito. Sumunod, lumipat siya sa pulso ng prinsipe. Hinanap niya ang isang punto at regular itong pinindot. Pinapasigla nito ang mga ugat na konektado sa puso. 1 minuto, 2 minuto ang lumipas, ngunit wala pa ring reaksyon ang prinsipe. Muling lumitaw ang pagdududa sa mukha ng mga tao. Mukhang hindi gumagana, bulong ni Samir. Sandali pa po. Hindi sumuko si Isabela. Sa pagkakataong ito, mas malalalim na puntos ang kanyang pinasigla. Maging ang isang punto sa bukong-bukong ng prinsipe ay hinanap niya, kailangang itaas ang enerhiya para tulungan ang puso at sa sandaling iyon. Nagulat na sabi ni Dr. Blackwell. Tila bahagyang gumalaw ang dibdib ng prinsipe. May gumalaw. Nanlaki ang mata ng nurse. Lalong nag-focus si Isabela. Sa pagkakataong ito, ang tuktok ng ulo ng prinsipe ang kanyang pinasigla. Ito ang punto para ibalik ang kamalayan. At bigla, ubo! Biglang umubo si Prinsipe Faisal. Lahat ay napaatras sa gulat. May pulso na siya! Tuwang-tuwang sigaw ng nurse. Agad na kinuha ni Dr. Blackwell ang stethoscope at idinikit sa dibdib ng prinsipe. Totoo nga. Tumitibok na ang puso niya. Ang boses ng doktor ay may halong di makapaniwalang damdamin. Ang pusong tumigil sa loob ng 27 minuto ay muling tumibok. Tumataas na rin ang blood pressure at ang oxygen saturation. Sunod-sunod na ulat ng mga mediko. Isang himala ang nagaganap. Huling tiningnan ni Isabela ang talukap ng mata ng prinsipe para suriin kung may reaksyon sa liwanag. Malapit na rin pong bumalik ang kanyang kamalayan. At totoo nga. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahang iminulat ni Prinsipe Faisal ang kanyang mga mata. Nasaan?
Nasaan ako? Sa unang salita ng prinsipe, na puno ng sigawan ng tuwa ang banyo. Kamahalan! Gising na po kayo! Isang himala! Totoong himala! Hindi maitago ng mga tao ang kanilang kagalakan. Lahat ay nabighani sa pagbabalik ng prinsipe mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang pinakagulat sa lahat ay si Dr. Blackwell. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng medisina ng kanluran ang nangyari. Paano? Paano ito naging posible? Tanong niya habang nakatingin kay Isabela. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang kanyang pananaw sa tradisyonal na panggagamot na dati niyang itinuturing na pamahiin. Sa aming tradisyon, pinapahalagahan po namin ang daloy ng enerhiya ng buhay. Kung ang medisina ng kanluran ay tumututok sa mekanikal na aspeto, kami naman po ay sa enerhiya. Tumango si Dr. Blackwell sa paliwanag ni Isabela. Dahil nasaksihan niya mismo ang resulta, hindi na niya ito maikakaila. Dahan-dahang bumangon si Prinsipe Faisal. Hindi pa siya lubos na magaling, ngunit bumalik na ang kanyang sigla. Sino? Sino ang nagligtas sa akin? Sa tanong ng prinsipe, lahat ng mata ay napabaling kay Isabela. Ang tagalinis na ilang oras lang ang nakalipas ay kanyang hinamak ang nagligtas ng kanyang buhay. Tahimik na tumayo si Isabela at yumuko. Mabuti na lang po at ligtas na kayo. Kamahalan, tinitigan ni Prinsipe Faisal si Isabela. Ang kanyang mga mata ay may dala ng ibang-ibang damdamin, paghanga, pasasalamat at pagsisisi. Ikaw! Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin? Nanginginig ang boses ng prinsipe. Ganoon din ang naramdaman ng lahat. Ang tradisyonal na panggagamot na tinawanan nila bilang pamahiin ay nakapagligtas ng buhay. At sa isang sitwasyong sinukuan na ng medisina ng kanluran, ano kayang pagbabago ang idudulot ng pangyayaring ito? Kailan malalaman ang tunay na pagkatao ni Isabela? Dahan-dahang bumangon si Prinsipe Faisal. Hindi pa siya ganap na nakakabawi, ngunit nanunumbalik na ang kanyang lakas. Muli niyang tiningnan ang taong nagligtas sa kanya. Si Isabela ay nanatiling nakaluhod sa sahig. Nakakaramdam ng ginhawa na nailigtas ang prinsipe, ngunit kasabay nito ang pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Tumayo ka. Mahinang sabi ni Prinsipe Faisal. Ang kanyang boses ay may ibang tono na ngayon. Kamahalan. Maingat na tumayo si Isabela. Ako, ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Nagulat ang lahat sa sinabi ng prinsipe. Ang isang maharlika na humihingi ng tawad sa isang hamak na empleyado ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Patawarin mo ako sa pang-iinsulto ko sa iyo kanina. Masyado akong naging bastos, umiling si Isabela. Ayos lang po, kamahalan. Hindi niyo na po kailangang sabihin yan. Hindi. Ngayon ko naintindihan kung gaano ako naging mangmang. Hinusgahan ko ang isang tao base sa kanyang panlabas na anyo at hinamak ko ang isang bagay na hindi ko alam. Ang mga mata ni Faisal ay puno ng taos-pusong pagsisisi. Lumapit si Dr. Blackwell kay Isabela. Kamangha-mangha. Sino ka ba talaga? Paano ito naging posible? Sa tanong ng doktor, lahat ay nakinig. Gusto nilang malaman ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. Nag-alinlangan si Isabela. Tila dumating na ang oras para sabihin ang katotohanan. Ako po, isa po talaga akong manggagamot. Manggagamot? Di makapaniwalang tanong ni Samir. Opo, nagtapos po ako sa Pilipinas bilang biology major at nag-aral ng tradisyonal na panggagamot. Biology at tradisyonal na panggagamot? Nagka-interes si Dr. Blackwell. Nagtapos po akong summa cum laude sa pinakamagaling na unibersidad sa Pilipinas. Pinag-aralan ko po hindi lang ang tradisyonal na panggagamot, kundi pati na rin ang modernong medisina. Sa pag-amin ni Isabela, isang ganap na katahimikan ang bumalot sa paligid, summa cum laude. Pero bakit ka nagtatrabaho bilang tagalinis dito? Maingat na tanong ni Prinsipe Faisal.
Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ni Isabela dahil po sa sitwasyon ng aming pamilya. Kailangan ng malaking pera para makapagtayo ng sariling klinika at wala po kaming ganoong kakayahan, kaya po ako ng ibang bansa para makaipon. Pero bakit hindi ka nag-apply bilang mediko? Tanong ni Dr. Blackwell. Ang lisensya ko po bilang tradisyonal na manggagamot ay sa Pilipinas lang kinikilala. Dito po, hindi ako maaaring magtrabaho bilang doktor. Kaya po ang tanging trabahong nakuha ko ay paglilinis. Nalungkot ang lahat sa paliwanag ni Isabela. Ang isang taong may ganito kahusay na kakayahan ay napilitang maging tagalinis dahil lang sa isyu ng lisensya. Kung ganoon, noong hinamak ko ang tradisyonal na panggagamot kanina. Tumango si Isabela sa sinabi ni Prinsipe Faisal. Nagalit po talaga ako. Ngunit sa aking posisyon, wala po akong masabi. Patawad talaga. Muling humingi ng tawad ang prinsipe. Nagtanong si Dr. Blackwell. Ngunit paano mo nailigtas ang isang pasyente mula sa paghinto ng puso gamit ang tradisyonal na panggagamot? May medikal na paliwanag ba ito? Isang ngiti ng kumpiyansa ang sumilay sa mukha ni Isabela. Sa aming tradisyon, pinapahalagahan namin ang daloy ng enerhiya ng buhay. Kahit huminto ang puso, hindi nangangahulugang nawala na rin ang enerhiya. Sa pagpapasigla ng ilang puntos, maibabalik ang daloy sa mga ugat at muling gagana ang mga organo. Tumango si Dr. Blackwell habang nakikinig. Kamangha-mangha. Ito ay isang larangan na hindi abot ng medisina ng kanluran. Kung magtutulungan ang dalawang medisina, mas maraming buhay ang maililigtas. Lubos na sumang-ayon si Dr. Blackwell sa sinabi ni Isabela. Noon, tumayo si Prinsipe Faisal. Makinig kayong lahat. Lahat ay napatingin sa prinsipe. Iniligtas ng babaeng ito ang aking buhay. Ngunit paano natin siya tinrato? May hiya sa boses ng prinsipe. Hinusgahan natin siya base sa kanyang itsura. Minaliit natin siya dahil tagalinis siya at hinamak natin ang kanyang kaalaman. Ngunit natutunan ko na ang tunay na galing at pagkatao ay walang kinalaman sa posisyon o itsura. Siya ang tunay na manggagamot. Yumuko ng malalim si Faisal kay Isabela. Hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. At gusto kong tulungan siyang matanggap ang nararapat na pagtrato. Naantig si Isabela. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago sa loob lang ng ilang oras. Salamat po, kamahalan. Ngunit tumulong lang po ako. Ang ganyang pag-iisip ang lalong kahanga-hanga, sabi ni Dr. Blackwell. Malaki rin ang natutunan ko ngayon na ang medisina ay walang hangganan. Tama. Gusto kong humanap ng paraan para magtulungan ang medisina ng silangan at kanluran. Suhestiyon ni Faisal. Sumang-ayon ang doktor. Magandang ideya. Isang karangalan kung makakatrabaho ko siya. Para kay Isabela. Para itong isang panaginip. Ilang oras lang ang nakalipas, isa siyang minamaliit na tagalinis. At ngayon ay kinikilala na siya bilang kapantay ng mga mediko. Lumapit si Samir at humingi ng tawad. Patawad talaga. Masyado akong naging mapanghusga. Ayos lang po, naiintindihan ko. Lalong nahiya si Samir. Sa kabaitan ni Isabela, huling nagsalita si Prinsipe Faisal. Dahil sa nangyari ngayon, kailangang magbago ang sistema ng medisina sa ating kaharian. Gusto kong bumuo ng isang bagong sistema kung saan magkasama ang medisina ng silangan at kanluran. Magandang ideya po iyan, kamahalan. Buong pusong sumang-ayon si Dr. Blackwell. At sana, makasama natin siya bilang bahagi ng maharlikang mediko. Sa alok ni Faisal, tila maiiyak na si Isabela. Ang kanyang pangarap ay nagiging totoo. Talaga po? Pwede po ba? Oo naman. Ang isang tulad mo ang tunay na manggagamot. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabagong ito, may mas malalim pang kahulugan. Ano pa kayang kuwento ang naghihintay? Kinabukasan, ganap nang nakabawi si Prinsipe Faisal at nakipagkita kina Isabela at Dr. Blackwell. Sa isang pribadong silid,
Nagkaroon sila ng tahimik na pag-uusap. Marami akong naging realisasyon kagabi, sabi ni Faisal habang nakatingin kay Isabela. Dahil sa iyo, naintindihan ko kung gaano kakitid ang aking pag-iisip. Hindi niyo na po kailangang sabihin yan, kamahalan. Kahit sino po ay maaaring magkamali. Mahinahong sagot ni Isabela. Hindi. Masyado akong naging mayabang. Umiling si Faisal, ngunit may gusto akong itanong. Kung nagtapos ka bilang summa cum laude sa Pilipinas, napakagaling mo. Bakit ka pa pumunta rito? Hindi ka ba maaaring magtagumpay sa sarili mong bansa? Sandaling dumilim ang mukha ni Isabela. Nakinig ng mabuti si Dr. Blackwell. Mayroon po akong espesyal na dahilan. Dahan-dahang nagsimula si Isabela. Ang aking ama ay may maliit na klinika sa isang probinsya. Mahigit 30 taon na niyang ginagamot ang aming mga kababayan. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Cancer. Sa atay. Cancer sa atay? Nagulat si Dr. Blackwell. Opo. At nasa huling stage na. Ayon sa medisina ng kanluran, hindi na siya maaaring operahan. Nanginginig ang boses ni Isabela. Noon, gusto nang sumuko ng aking ama, sabi niya. Matanda na siya at oras na niya, ngunit hindi ko kayang sumuko. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Faisal. Gusto kong iligtas ang aking ama. Ngunit may limitasyon din ang tradisyonal na panggagamot. Kailangan ng pinagsamang lunas, kasama ang modernong medisina. Kaya ako pumunta rito para pag-aralan ang pinakabagong integrated medicine sa Europa at Gitnang Silangan para makahanap ng paraan na mailigtas siya. Nagulat si Dr. Blackwell. Kung ganoon, ang iyong ama ay, opo, ginagamot pa rin po siya. Pinapadalhan ko siya ng sulat tungkol sa mga natututunan ko rito. May luha sa mga mata ni Isabela. Ngunit wala na pong gaanong oras. Kailangan kong umuwi agad para personal siyang gamutin. Ganoon pala kadesperado ang sitwasyon, sabi ni Faisal. Kaya pala tinanggap mo kahit ang pagiging tagalinis para makaipon agad at makauwi. Opo. At noon, nagbahagi si Isabela ng mas malalim na kuwento. Kagabi, habang nililigtas ko kayo, marami po akong naramdaman. Ano iyon? Nasa harap ng buhay, walang halaga ang posisyon o nasyonalidad. Ang tunay na misyon ng isang manggagamot ay magligtas ng buhay. Lubos na sumang-ayon si Dr. Blackwell. Tama, ang medisina ay hindi dapat magkaroon ng hangganan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Faisal. Sandali, kung ganoon, may gusto akong ialok. Ano po iyon? Bakit hindi tayo magtayo ng isang integrated medical center dito sa ating kaharian at ikaw ang magiging pinuno nito? Nagulat si Isabela. Pinuno po? Ang isang tulad ko? Bakit hindi? Nakita ko mismo ang galing mo kagabi. Agad na sumang-ayon si Dr. Blackwell. Magandang ideya iyan, kamahalan. Gusto ko ring magtrabaho sa ganyang center. Pero, kailangan ko pong alagaan ang aking ama. Nag-alinlangan si Isabela. Kung ganoon, dalhin din natin siya rito. Patuloy na alok ni Faisal. Gamutin mo siya kasama ang pinakamahuhusay na doktor dito. At kasabay nito, pamunuan mo ang Integrated Medical Center. Para kay Isabela, ito ay isang panaginip. Hindi niya akalain na darating ang ganitong pagkakataon. Talaga po? Pwede po ba? Oo naman. Ako pa nga ang dapat magpasalamat. Ngunit noon, isang mas nakakagulat na kwento ang ibinahagi ni Isabela. Mayroon pa po akong isang pangarap. Ano iyon? Isang araw, gusto kong bumuo ng isang grupo ng mga mediko na gagamot sa mga taong nangangailangan sa buong mundo. Ang mga mahihirap, ang mga minamaliit. Iyon po ang pangarap ko, humanga si Dr. Blackwell. Napakagandang pangarap. Habang nililigtas ko kayo kagabi, nakumpirma ko. Ang medisina ay hindi dapat namimili ng tao. Tumango ng malalim si Faisal. Kahanga-hanga. Kung may magagawa kami para matupad ang pangarap mong iyan, gagawin namin.
Salamat po. Ngunit sa ngayon, prioridad ko po ang aking ama. Siyempre, pamilya muna. At noon, may huling ibinahagi si Isabela. Kagabi, noong humingi kayo ng tawad, umiyak po ako. Marami na po akong natanggap na pang-iinsulto at diskriminasyon. Ngunit dahil sa nangyari, nalaman ko na maaaring magbago ang isang tao. Lalong nahiya si Faisal. Patawad talaga. At naintindihan ko rin po na mas malakas ang pag-unawa at pagpapatawad kaysa sa galit. Kaya gusto kong maging isang manggagamot na hindi lang katawan ang ginagamot kundi pati na rin ang puso. Tumayo si Faisal. Nakakaantig. Isang karangalan na makilala ang isang tulad mo. Ako rin po. Maswerte akong makilala kayo. Ngunit hindi pa nila alam kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng pagkikitang ito. Isang linggo ang lumipas. Isang malaking pagbabago ang nagaganap sa palasyo. Sa utos ni Prinsipe Faisal, puspusan ang paghahanda para sa pagtatayo ng East-West Integrated Medical Center. Si Isabela ay hindi na nakasuot ng uniforme ng tagalinis, kundi ng puting coat ng isang doktor. Para pa ring panaginip, sabi ni Isabela habang tinitingnan ang plano ng bagong center. Kasama niya si Dr. Blackwell, na tinatalakay ang mga plano. Hindi ito panaginip, ito ay katotohanan. Isang katotohanang ikaw ang gumawa, nakangiting sabi ni Dr. Blackwell. Pumasok si Prinsipe Faisal na may dalang mga dokumento. May maganda akong balita. Nakipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas. Handa na ang lahat para dalhin dito ang iyong ama para magpagamot. Naluha si Isabela. Talaga po? Makakapunta po rito si Itay? Oo. Bukas, susunduin siya ng isang private jet. Gagamutin siya, kasama ang pinakamahuhusay na doktor natin. Hindi mapigilan ni Isabela ang kanyang tuwa. Salamat po, kamahalan. Hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, naging mas mabuting tao ako. Kinabukasan. Maraming tao ang nagtipon sa airport para salubungin ang ama ni Isabela. Mula sa eroplano, isang matandang lalaki ang bumaba. Kahit payat dahil sa sakit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa anak. Itay. Tumakbo si Isabela at niyakap ang kanyang ama. Anak, napakagaling mo. Puno ng pagmamalaki ang boses ng kanyang ama. Ang anak ko ang gumawa ng ganito kalaking bagay. Lumapit si Prinsipe Faisal at magalang na bumati. Ang inyong anak po ang nagligtas ng aking buhay. Salamat po, kamahalan. Sa pagpapahalaga sa aming anak, magalang na sagot ng ama. Isang buwan ang lumipas, binuksan ang Integrated Medical Center. Dinaluhan ito ng mga mediko at media mula sa iba't ibang bansa. Bilang unang center na nagsasama ng medisina ng silangan at kanluran, nakuha nito ang atensyon ng mundo. Isang karangalan na tumayo rito ngayon, sabi ni Isabela sa kanyang talumpati bilang pinuno ng center. Ang center na ito ay hindi lang para gamutin ang sakit. Ito rin ay para gamutin ang pagkiling at diskriminasyon sa pagitan ng mga tao. Lahat ay may karapatang magamot ng pantay, anuman ang kanilang estado, nasyonalidad o relihiyon. Ipinagmamalaki siyang pinanood ni Prinsipe Faisal. At ito ay simula pa lang. Pangarap kong magtayo ng ganitong mga center sa buong mundo. Sa unang araw, iba't ibang pasyente ang dumating. Ang pinakamalaking himala ay nangyari sa ama ni Isabela. Dahil sa pinagsamang lunas, lubos na nabawasan ang kanyang mga cancer cells. Anak, dahil sa iyo ito, ikaw ang lumikha ng bagong paraan ng panggagamot. Sabi ng kanyang ama na may walang hanggang pagmamalaki. Nang gabing iyon, binisita ni Prinsipe Faisal si Isabela. Lahat po ito ay dahil sa inyo, kamahalan. Hindi. Lahat ito ay dahil sa iyong galing at puso noong una mo akong niligtas. Hindi ka ba natakot? Ngumiti si Isabela. Sa harap po ng buhay, walang takot. Iyon po ang puso ng isang manggagamot at may tiwala po ako sa aking kaalaman. Laging sinasabi ni Itay
na ang tunay na medisina ay nagmumula sa puso. Kung may pagnanais kang tumulong, makakahanap ka ng paraan. Humanga si Faisal. Napakatalinong ama. Opo, kaya hindi ko po kakalimutan ang pusong iyon. Ilang buwan ang lumipas, naging pinakatanyag na institusyong medikal ang center sa gitnang silangan. Kumalat ang pangalan ni Isabela sa buong mundo. Napakagaling mo. Isa ka ng world-class na doktor, puri ni Dr. Blackwell. Malayo pa po ang lalakbayin ko. May mas malaki pa po akong pangarap na buuin ang isang Global Medical Volunteer Group. Isang taon nang lumipas, itinatag ang International Medical Volunteer Corps. Si Isabela ang naging chairman. At sina Prinsipe, Faisal, at Dr. Blackwell ay mga founding member. Sino ang mag-aakala na ang tapang ng isang tao ay makakalikha ng ganito kalaking pagbabago? Sabi ni Faisal, ang tapang ay maaaring magmula sa isang tao, ngunit ang pagbabago ay nililikha ng sama-sama. Makahulugang sagot ni Isabela. Kung hindi niyo po binuksan ang inyong puso noon, hindi ito mangyayari. Ako ang nagbago dahil sa iyo. Nagngitian ang dalawa. Sa isang lugar, maaaring may mga taong tulad ni Isabela. Mukhang ordinaryo, ngunit may pambihirang kakayahan. Ang kailangan lang nila ay isang pagkakataon. Ang kwento ni Isabela ay nagtatanong sa atin. Hinuhusgahan ba natin ang mga tao base sa kanilang panlabas na anyo? At hindi ba natin napapansin ang mga nakatagong hiyas sa ating paligid? 5 taon ang lumipas. Sa gitna ng kabisera ng kaharian ng Alsafa, isang dambuhalang gusali ang nakatayo. Ang Isabela Santos International Integrated Medical Center. Ito na ngayon ang isa sa mga pinakatanyag na institusyong medikal sa buong mundo. Mula sa kanyang opisina, sa pinakamataas na palapag, tanaw ni Isabela ang labas. Sa edad na 30, ang kanyang mukha ay puno ng kapanahunan at kumpiyansa. Dr. Santos. Tumawag po ang World Health Organization. Aprobado na po ang inyong medical mission project sa Africa. Ulat ng kanyang sekretarya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Ang kanyang pangarap ay umaabot na sa buong mundo. Maya-maya, pumasok si Prinsipe Faisal, na ngayon ay hari na ng Alsafa. Ngunit ang pagtrato niya kay Isabela ay nanatiling may paggalang at pasasalamat. Dr. Santos, binabati kita. Narinig ko ang balita tungkol sa proyekto ng WHO. Salamat po, kamahalan. Lahat po ito ay dahil sa inyong suporta. Ako ang dapat magpasalamat. Ang ating bansa ay nakakatulong na ngayon sa pag-unlad ng medisina sa mundo. Ang pangyayari, 5 taon na ang nakalipas ay tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Naging isang bukas palad siyang pinuno na nagbibigay ng pagkakataon sa mga may kakayahan. Anuman ang kanilang pinagmulan, sa isang sulok, nakatingin si Isabela sa isang litrato kasama ang kanyang ama na ganap ng magaling at ngayon ay nagtuturo na ng tradisyonal na panggagamot sa center. May isa pa akong magandang balita, sabi ng hari. Nominado ka para sa Nobel Peace Prize. Nagulat si Isabela. 5 taon lang ang nakalipas, isa siyang minamaliit na tagalinis at ngayon ay nominado na sa Nobel Peace Prize. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Pumasok ang kanyang ama. Malusog na ngayon. Anak, ngayon ang graduation ng unang batch ng mga estudyante sa tradisyonal na panggagamot. Sila ngayon ang magkakalat ng integrated medicine sa buong mundo. Itay, ang sinimulan niyo po ay nagbunga na ng ganito kalaki. Hindi, anak. Dahil iyan sa sarili mong galing at tapang. Nang gabing iyon, sa graduation ceremony, nagsalita si Isabela. Kayo ay hindi lang basta mga doktor. Kayo ay mga manggagamot na nagpapagaling sa pagkiling at diskriminasyon. Patunay kayo na maaaring magsama ang magkakaibang medisina saan man kayo magpunta. Tandaan ninyo, ang tunay na medisina ay hindi namimili ng tao, isang tao.
Isang sandali ng katapangan at ang mundo ay nagbago. 10 taon ang lumipas. Sa punong tanggapan ng United Nations sa Geneva, idinaraos ang ika-10 anibersaryo ng Isabela Global Medical Volunteer Corps. Sa entablado, nakatayo si Isabela, 35 taong gulang na. Mga kagalang-galang na panauhin, nagsimula si Isabela, 10 taon na ang nakalipas, sinimulan namin ito dahil sa isang paniniwala. Nakatulong kami sa mahigit 1 milyong tao. Ngunit higit sa bilang, ang mahalaga ay ang pag-asa na aming naibigay. Sa isang tabi, ipinagmamalaki siyang pinapanood ni Haring Faisal at ni Dr. Blackwell, na ngayon ay presidente na ng isang unibersidad sa London. Ngayon, nais kong ipakilala ang mga taong nagbigay sa akin ng pagkakataon noong ako ay isang minamaliit na tagalinis. Ang larawan ng hari at ni Dr. Blackwell ay lumitaw sa screen. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit ang pinakamahalagang panauhin ay ang aking ama. Ang nagturo sa akin ng lahat, tumayo ang kanyang ama, malusog pa rin, sa edad na 70, laging sinasabi ni Itay, ang tunay na medisina ay nagmumula sa puso. Ang pagnanais na tumulong ang lumilikha ng himala. At ngayon, may bago akong anunsyo. Magsisimula kami ng isang programa para sa susunod na henerasyon ng mga manggagamot. Bibigyan namin ng pagkakataong makapag-aral ang mga kabataan mula sa mahihirap na lugar. Sana. Walang kabataang susuko sa kanilang pangarap dahil lang sa kahirapan. Umakyat sa entablado ang isang batang doktora mula sa Africa. Ako po si Amani, mula sa Kenya. 5 taon na ang nakalipas. Isa lang po akong nursing aide, pero binigyan ako ni Dr. Santos ng scholarship. Ngayon, ako na po ang nag-iisang doktor sa aming nayon. Sabi niya, huwag kang susuko sa pangarap mo. May isang taong makakakita sa iyong potensyal. Niyakap ni Isabela si Amani. Maraming tulad niya ang nakatagong hiyas sa buong mundo. Tulungan natin silang magniningning. Nang gabing iyon, sa isang maliit na salo-salo, nagkasama-sama sila. Isabela, sobrang ipinagmamalaki kita, sabi ng hari. Salamat po, kamahalan. Kung hindi niyo po binuksan ang inyong puso, hindi ito posible. Pareho lang tayo, sabi ni Dr. Blackwell. Ang karanasang iyon ang nagturo sa atin na maging mapagkumbaba. Tumayo ang ama ni Isabela. Noong bata pa ang anak ko, lagi niyang sinasabi na sana lahat ng tao sa mundo ay masaya. Akala ko, pangarap lang iyon ng isang bata. Ngunit ngayon, tinutupad na niya ito. Nang mag-isa sa rooftop ng hotel, tanaw ni Isabela ang ganda ng Geneva. Naalala niya ang sarili 15 taon na ang nakalipas. Isang sandali ng katapangan ang nagbago sa lahat. Lahat ay nagsimula sa gabing iyon. Ang kwento ni Isabela ay nagsasabi sa atin, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa mga espesyal na tao lamang. Ang isang ordinaryong tao na may tapang, galing, at mabuting puso ay maaaring baguhin ang mundo. At para magawa ito, kailangan natin ang isa't isa. Ang kwento ni Isabela Santos ay natapos na, ngunit ang tunay na kwento ay ngayon palang magsisimula.